Sa panahon ngayon ay dumarami na talaga ang mga minivan sa kakalsadahan. Kaya nga kung makikita nyo rito, sa gawi rito, may makikita kayo dyan na minivan. Pero andito pa rin kami sa harap ng Isa Snack. Merong dalawang minivan doon. Siyempre pupuntahan natin yun, yung dalawang minivan. O sabi natin yung may-ari, alamin natin kung ano ang kanyang buhay minivan story. Come on, let's go. Kita nyo naman, may mga ganito tayong shot ngayon. Kasi wala si Chewens ngayon eh. Kaya di ba ganda ng shots natin? Hindi, kasama natin ngayon si Jumbo. Si Jumbo na nandyan. Saka na, baka hindi sila naniniwala, boy eh. Oo. Kinakabahan na si Chewens. Kinakabahan si Chewens, boy. Oo. Oh. Sab lang. Oh, sab lang. Oh. Oy, Chewens, kabahan ka talaga. Ito, puntahan natin si Kuya. Magandang hapon, sir. Magandang hapon din. Magandang hapon. Ano pong pangalan niyo, Kuya? Ako nga pala si Raymond Cuan. Raymond Cuan. Cuan. Opo. Q-U-A-N. Yes po. Tapos ito, sir, nakita namin dalawa yung minivan dito. Sa inyo ba parehas tong dalawa na to? Yes, sir. Ito kinuha namin para i-try anong mga nagiging problema kasi balak namin mag-market. So, bago tayo makarating dun sa pagmamarket nyo, paano po kayo nagsimula? Saan nyo unang nakilala ang minivan? Actually, nung nanonood ako ng mga sa'yo. Oh. Kaya nagkaroon kami ng pero dati na kami nag-buy and sell talaga ng mga sasakyan. Ano po? Pero lalo akong nainganyo nung nakita ko yung sa'yo. Enjoy ko mag-drive kasi. Ay, opo, totoo naman po yun. Masarap naman po talagang manehoy ng minivan. Pero ano po yung dating binabuy and sell nyo ng mga sasakyan? Anong klase po? Usual sa small body kami, yung mga Ion. So parang medyo karugtong din ang minivan, no? Mga maliliit lang din. Kaya nagka-idea ako na try ko nga to. So ano yung sabi nyo sir, na nakita nyo, nanonood kayo sa akin, bukod sa sinabi nyo kanina na parang enjoy manehoin, enjoy gamitin, ano pa yung pumukaw ng interest nyo? Ano yung pinakaunang napansin ninyo sa mga minivan na nagustuhan nyo, sir? Yung body niya, mas marami kasi yung nakakasakay, pang-family siya. Kumbaga sa bibili, mas marami siyang paggagamitan. So, satisfaction ko muna yung kinuha ko bago yung customer. So far, okay naman yung naging performance niya sa akin. Tsaka, yun nga, ang inaano ko kasi, marami kasi hindi nakakaalam na ang minivan is actually mga 95% siya na Japan talaga. Pagka sinabing Japan kasi, ito na yung sabihin natin na pagdating sa makina, talagang alam naman natin the best siya. Sa performance, So, kaya lang pumunta kami sa iba-ibang lugar para may test naman yung capacity at capability ng sasakyan na every wagon. Tugtungan ko lang yun, sir, no? Sinabi nyo yung basta galing ng Japan, yung maganda talaga yari, matibay. Isipin nyo, yung Voltes 5, gawa rin sa Japan yun eh. Lumaban sa Buseñan yun, boy. Oo, hindi, pero totoo naman yun na ibang araw talaga yung tibay, iba yung bakal, iba yung materyales na ginagamit pagka binuo at binuo siya para sa Japan. Kasi JDM eh. So talagang para sa Japan talaga itong mga sasakyan na ganito, sir. Yung kinukwento mo, sir, na parang tinest nyo yung capability niya, saan nyo dinala? Teka, itong unit na to, parehas yung dinala? Ito sa Tagaytay lang. Ito, Tagaytay. Oo. Tapos ito talaga yung inakyat namin sa mga highest point ng Pilipinas. So sa mga yan, mga Benguet? Yes, sa Benguet talaga siya. Siguro parang 6 days ata kami nag-travel. Oo. Para lang matest talaga namin, masatisfy ako na okay yung performance. Ano naman ang na-realize nyo nung inakyat nyo? Binyayan nyo ng mataas talaga? Actually, bago kasi ito, meron kami nauna, pero hindi siya turbo. So yung una, yung non-turbo, medyo nakakaakyat siya pero masyadong slow. Tsaka andun yung medyo laging questionable sa akin, makakaakyat ba to o hindi. Pero nung nakagamit na ako na itong turbo na to, ito mismo, ang layo ng performance eh. Bali halos siguro 30 to 40% ang lamang ng lakas ng makina niya. Ilan kayo nun, sir? Ilan yung sakay nyo nung umakyat kayo ng highest peak? Bali may karga lang kaming gamit, tsaka si Mrs. lang. Nung pagkatapos mayroon namin sa highest point, papunta naman kami ng Atok. Habang papunta kami doon, may tinuro si Waze na Mangoto Road. Hindi namin na-expect na sobrang tarik niya. Bago kami pumunta doon, may grupo ng pulis. Hindi naman sila nag-checkpoint, pero nandun sila sa area no, umakyat. Tinanong ko nga, sir, kako kaya ba na umakyat rito? At sabi nila, parang alanganin kami, parang hindi kakayanin. Tapos sabi ko sa kanila, ganito sir, pagka aakyat ako, pagka bumalik ako, hindi ko kaya. Pero pagka nakaakyat ako, I'm the champion. Habang papunta na kami doon, meron namang isang motor na nakikichismis sa kwentuhan namin nung pulis. Tinitingnan niya, tumatakbo kami doon. Napansin ko na kaya niya naman magmabilis, pero nasa harap lang namin siya siguro mga 20 to 30 meters nasa harap siya. Napansin ko na hanggang sa
nung nasa taas, tinanong ko, sir, parang napansin ko, parang inaalalayan nyo kami kasi lumilingap-lingap pa sa likod. Ngayon, nung nakausap nga kami, oy, sabi niya, wala namang umaakit dito ng ganyan eh. Tsaka yung daan kasi nun, talagang hindi siya advisable daanan. Dahil Sobra siyang tarik. Siguro sa estimate ko, mga 30 to 40 degrees eh. Iba-iba na pero halos doon lumalaro talaga. Na hindi ko siya ini-expect, nakakayanin talaga niya. Yun yung part na medyo kinabahan ako. Pero since na ma-experience ako, tsaka buo loob ko, go pa rin ako. Kasi gusto ko nga siyang matest, gusto ko ma-experience ano ba ang meron ng minivan. Kaya doon ko masasabi na amazing siya. Every way gone is everything. kumusta yung takbo nun, sir? Okay naman, kaya naman. Karamihan ng inakyat namin, puro drive lang ako eh. Bihira akong gumamit ng number 2 eh. Kasi nga, ramdam ko naman sa since na ma-experience naman ako sa driving, kaya alam ko na aakyat siya. 660cc lang siya, pero kaya niya umakyat. Ano ba to, sir? 4x4 ba to? 4x2? 2x2 lang. 4x2. Parang ito, sporty to eh. Oo, parang. Ito sporty, ito smiley. Feeling ko ano to, DA64W na low roof, smiley. Feeling ko parang parehas kami, kamukha ni Bukbuk eh. Ito, sporty to. Yan yung sporty edition. Na 64W rin yan, sir. Power, ano ba yan? Automatic sliding door din? Oo, parehas. Yun. DA64W rin yan, sir. Dito, sir, nung kinuha nyo to, ito na ba yun? O may binago kayo rito? Bali, kinukuha namin siya ng kami na magpapapintura, then sa interior niya, kami na rin ang gagawa. So, kinuha nyo to na hindi Naka-convert na siya. Hindi ganito ang itsura. Hindi ganito itsura. Anong kulay nito nung kinuha nyo? Same din halos, gray din siya. Gray din. Oo. Tapos siguro pinatungan nyo lang para mas umayos yung... Light gray siya eh. Ngayon medyo dark na. Tingnan natin, sir, ha. Tara boy, pakita natin yung automatic sliding door. Parang ano nga, parang si Bukbuk. Ayan, automatic sliding door. Tapos yung loob niya, pang camping na to, sir. Kama na to, Kasi mahilig talaga kami sa camping. So tinry namin na ito yung gamitin namin para ma-experience lang namin na dito kami mag-asawa. Pero so far okay naman. Bali naka-setup kasi yan. Nakabili akong inverter. Tapos pagka sinaksak mo na sa inverter, 220 na siya. So kahit hindi siya ganun kalamig, usual namang malamig yung area pagdating sa gawing matataas na area. Pero meron tayong talaga na mainit pa rin. So bumili akong inverter. Then sinasaksak na meron kami saksakan dyan na 220 siya. Pagka nalobat siya, bumili naman ako ng pang jumpstart. Since na ang makina kasi niya maliit, kayang-kaya ng pang jumpstart na binili ko. Pagka nalobat siya, i-jumpstart lang, then takbo na kami. 15 minutes, okay na siya. Mag-charge na. Ayos yung interior, pang tulugan na. Parang kahit saan kayo abutin, pwede. Itong harap, sir, ito, cover lang ba to? Upholster ito? Cover lang. Cover lang. Kayo na rin ang gumawa nito. Kami na rin ang gumawa niya. Okay, sir. Yung loob, original to, no? Yung kisame. Tapos yung dashboard, parang original din. Yun nga, sir, parehas tayo. DA64W to, na smiley edition. Medyo hindi pa kasi ako familiar sa mga... Low roof lang siya. Si Bukbuk kasi mataas yung kisame niya. Ito, low roof. Ito naman, sir, nung kinuha nyo ba to, ganito na itsura nito o may binago rin kayo rito? Bali, the same. Hindi pa siya nakapintura. Interior kami nang gumawa. Yung kulay niya, halos ganyan din. So parang ini-enhance nyo lang yung original na kulay. Anong nauna, sir? Ito ba nauna? Pares namin, sabay ang kinuha. Sabay nyo kinuha? Sana all. Automatic sliding door din to, sir? Yes, sir. Okay, ito naman may upuan. May dala silang tripod. Vlogger ba kayo, sir? Sir, hindi. Hindi. Pero nagbabalak ako eh. Nakaingganyo nyo ako eh. Gawin mo lang ng gawin. Ayan, so ito cover din to, sir, no? Ayan, kayo rin ang gumawa nito. Maganda rin yung cover lang eh. Kumbaga, pwede mo ibalik sa original. So ito, ganun din. Yung likod, sir, pwede natin tignan. Sige. Sir, bubuksan ko yung likod, ha? Sige, sir. Makita ko lang kung ano yung meron dito. Sir! May t-shirt dito, idol kita eh. Tignan mo! Ito, Para sa akin yan? Ha? Para sa akin? Hindi sa'yo. Kay Kuya Raymond to. Sana all. Hindi. Madalas kasi sa dulo lumalabas to eh. Ngayon, since hindi naman situation kasama, baliin natin. Ilagay natin sa gitna. Ako, Chowens! Kabahan ka na talaga, Chowens. Ito, Kuya Raymond, bibigay ko sa'yo to ngayon pa lang. Ha? Ito yung t-shirt na ang sabi, huwag kang bibili ng minivan. Ayan, yan, t-shirt mo na yan, kuya, ha. Tapos hindi lang yan, bago tayong pinamimigay ngayon, itong ano naman. Thank you. Isa Scents hanging diffuser. Pero hindi hangin ang laman ito, ha. Mabango yan. Mabango yan. Ayan, ayan. Thank you. Ayan. Mayor. Siningit ko lang. Andito sa likod yun, yung ano. Pero ito, nakita natin, walang ibang laman yung likod. Meron lang kahon dito. Pwede bang buksan to, kuya? Ano ba laman nito? Sige po. Actually, double purpose to eh. Ito na rin yung ginagawa namin
lamesa. So ito, mga pamalit na damit. Oo, pamalit na damit. Then ito yung upuan namin, upo kami. Ayan, Then, may upuan din. konting coffee. So talagang mahilig kayong mag-chill. Oo. Sino mga kasama nyo pagka nagka-camping kayo? Pag ito dala namin, kaming dalawa lang ni Mrs. Pero pag usual, ang lakad namin pang pamilya talaga. Yung mga anak ko, yung mga nugang ko. Kasya kayo rito? Hindi naman. May kanya-kanya kaming sasakyan. Oo. Sana all. Pero ilan nga po yung anak ninyo? Bali, 3 babae lang. Kasya kayo rito? Oo nga. Kung gusto nyo sama-sama, kasya kayo dyan. Nagbabala kami, bali kaming dalawang mag-isawa, tapos yung mga anak ko. Yun, pwede rin yun. Para happy together. The family. Stay together. The family that stays together. Forever and ever. So yun, ang plano nyo, sir, ay ibebenta nyo ito. Oo. Parehas. Naku, ang hirap niyan. Ako kasi maano ako sa sentimental value eh. Hindi, paano yun, sir? Hindi ka ba malulungkot nun na, bawa ito, lagi yung gamit ni ma'am, di ba? Papasyal kayo, nag-camping kayo, inakit nyo sa highest peak, kasi bibenta nyo, di ba sasama loob nyo nun, di ba kayo malulungkot? Actually, siyempre, sa part ko may kurot, pero kay Mrs. medyo minsan parang hinayang na hinayang. Oo. May konting away pa nga ng ba't kinenta mo na kagad? Oo. Hindi pa, parang ganun. Pero wala tayong magawa since na yun talaga business kasi namin. May mga memories kayong kasama to eh, di ba? marami. Tapos yung memories na yun, hindi naman madali yun. Sipin mo, inakit mo yung minivan sa highest. May mga picture ba kayo nun, sir? Meron picture tsaka video. Ayun, malamang nakita nila kanina yung picture na nasa highest peak itong minivan ninyo. Ang hirap ibenta niyan, sir. Magkano mabibenta to? Kasama yun sa pinag-aaralan ko pa eh. Hindi ko pa Pero siyempre, hanggat maaari yung best price na madali siyang i-market. Sa akin, konting lang naman. Importante, mabenta lang siya ng maganda. Mabilis. Kuya, hindi naman sa tutulungan kita mag-sales stock. Okay. Hindi naman sa ganun. Pero ito, pinagkwentuhan natin kanina, gamit mo sa pamilya, namamasyal kayo, nagka-camping kayo. At the same time, plano mo rin na ibenta itong mga to. Sa kabila ng lahat ng yun, ng mga kabutihang epekto sa atin ng minivan, marami pa rin nanonood dyan na ayaw nila ng minivan, hindi sila interesado o nagdadalawang isip sila na kumuha ng minivan. Ano gusto mong sabihin sa kanila na ngayon may napatunayan itong mga unit mo na inakit mo na sa kung saan-saan? Ano masasabi mo? Kausapin mo sila. Para sa akin, ang minivan, every wagon is everything. Sa experience namin, na inakyat ko to, since na buy and sell ako, marami akong klaseng sasakyan na hinawakan na. Pero masasabi ko na dito sa van, na-amaze ako. Dahil 660cc lang siya, pero naiakyat ko nang wala akong kaba, kumpiyansa ako na naakyat yung pinaka-highest point ng buong Pilipinas. Ano pa, kuya? Ano pa? Dugtungan mo pa. Dugtungan mo pa. Saka siguro yung komportable ka, maging dalawa man kayo o pamilya, sa aircon, sa takbo, lahat komportable ka eh. Masarap lang gamitin to, maliit ang makina, medyo kumbaga sa consume ng gasolina, medyo tipid siya compare sa mga ginagamit ko 16 valve or mas malalaking makina, malaking bagay yun. Para sa akin, malaking bagay yun since na ako yung laging taya sa gasolina eh. Yun lang. Ayan kuya, baka mamaya may mga interesadong nanonood kung saan nila pwedeng makuha itong mga unit mo o gusto nilang malaman kung available pa. Saan ka ba nila pwedeng kontakin? Sa Facebook ko na lang, Raymond Kuan. Yung Kuan, Q-U-A-N. Message nyo lang ako, then magre-reply ako sa bawat message nyo. Naku, mahirap panindigan yung pangako mo na yan, kuya. Baka mamaya tantarin ka ng email ng message yan tapos di ka na makareply. Oo. Hindi, pero ito, si Kuya Raymond, kumbaga, simpleng tulong na rin natin to. Sana, kuya, magtuloy-tuloy ang plano mo na yan na, di ba, makapag-buy and sell. Actually, maraming nanonood na naghahanap sila palagi ng mabibilhan ng minivan dito sa Metro Manila. Magandang ka doon, addition ka doon sa mga... Sana nga. Oo, sa mga pwede nilang maging option. Ayan, okay. So, si Kuya Raymond, sa background, andyan yung pamilya niya, andyan yung asawa niya, mga anak andyan. Ayan, nakita nyo. Kaming dalawa ni Kuya Raymond, ito lang masasabi namin sa inyo. Huwag kang bibili ng minivan! Thank you, Kuya. Thank you rin po. Ayan, maraming salamat. At isa na namang kwento ng buhay minivan ang ating natunghayan. Ngayon nga ay narinig natin ang kwento ni Kuya Raymond na kapatid pala siya ng isang artista na si Richard Kuan. Ayan, si Kuya Raymond Kuan, kapatid ni Kuya Richard Kuan. Ayan. Sabi nila eh.
Sabi nila, ako naniniwala lang naman ako eh. Pero mas naniniwala ako no dun sa mga kinuwento nila na isipin mo, dinala nila sa highest peak yung sasakyan na tinatawag ng iba na mahina daw, di ba? Sa pinakatuktok, pinakamataas na lugar sa Pilipinas na pwedeng dumaan ng sasakyan, di ba? Doon nila dinala. At ang dami pa nilang kinuwento off-cam na mga adventures nila kung saan pa nila dinala yung kanilang mga unit. At yun nga no, maganda yung idea na hindi lang nila gamit sa pamilya, hindi lang nila gamit sa negosyo, balak din nilang pagkakitaan talaga yung minivan. Yun talaga yung ibebenta nila. Well, hindi lahat kayang gawin yun. Medyo mahirap. Siyempre, iba po na nun pagka magbebenta ka ng minivan. Pero kumbaga, they are willing to take the risk, no? Ganun sila katiwala dun sa sasakyan na kaya nilang puhunanan para maibenta sa iba, di ba? Kasi tiwala sila sa kayang gawin ng minivan. Kaya huwag kayong bibili. Ano yan, boy? Kaya huwag kayong bibili ng minivan. Tama po yun. Okay, so, ayan, ewan ko, sana na-inspire kayo, no? O natuwa man lang kayo sa episode natin ngayon. Dahil ako ay natuwa ako at na-inspire ako. Actually, nainggit ako na yung unit nila, nadala nila dun sa highest peak. Tapos itong si Bukbok, sa Baguio ko lang dinala. May itataas pa yun. So, abangan natin. Abangan nyo lang. Pwede naman yun eh. Nasubukan mo na ba? Hindi, basta magabang lang. Wala naman sinabing gagawin eh. Basta magabang lang kayo, okay? So kung kayo, meron kayong minivan at gamit nyo sa pamilya, sa trabaho, yung minivan ninyo, o kaya naman gumagawa kayo ng minivan, may kakilala kayo na binago ang buhay nila ng minivan, ay mag-comment kayo dyan o kaya mag-message kayo sa Facebook page ko para kayo naman ang makausap namin, marinig naman namin ang inyong buhay minivan stories, okay? So shoutout muna sa Hypebeat, ayan, kay Boss Benji Rayala. Maraming salamat sa... Ganda talaga, hype beat yan, boy. Mga pormahan to ng mga, boy, mga rapper, flip top. Ganda! Ha? Ganda! Gusto mo ba? Oo! Ano size mo sa oversize? XL! Oh, XL daw, Boss Benji. Ayan, tsaka Crown Manila. Maraming salamat. So, this has been Mayor TV. Kasama ko rito sa likod si Bukbok. At syempre sa camera, andyan si Jumbo. Salita ka, boy. Ano masasabi mo kay Wency? Bye-bye! Uy, wag baka maniwala. This has been Mayor TV, kasama si Bukbok, kasama si Jumbo. At ang masasabi lang namin sa inyo ay wag kang bibili ng minivan. Atro, huy. Kausapin natin yung may-ari. Kausapin. May uma-heart pa doon, boy. Oy, Wency, huwag mo edit out yun, nakakatawa yun.